Si Giannis, sa dami ng trade rumors sa kanya, nagstay pa rin sa Milwaukee Bucks at napapost na lang ng legend Don't Chase, They Attract. Nakapag-trade din naman ng Milwaukee Bucks, nakuha nila si Nick Richards at Nigel Hayes Davis. Ang kapalit si Cole Anthony at Amir Coffey. Hindi ganong kalaking trade, kaso tinrade din ng Bucks si Nick Richards papuntang Bulls, kapalit naman ni Osmin Deng na naging 3-team deal. Nagkaka-unbust lang din kasi ang Milwaukee Bucks sa trade market. Mukhang walang team kasi ang makakapagbigay ng gusto nilang package. Hindi ganun ka big time ang naging deadline. Okay na rin na nagatasan ko naman si Giannis ng todo, pambayad utang din yan. Parang last minute din or last hours na sinabi ng Bucks na i-retain nila itong si Giannis. Base kasi sa post di siya mga isang oras bago matapos yung deadline, doon nagsabi ang Milwaukee Bucks na hindi na nila iti-trade si Giannis kasi ang pinaka best option sa offseason na, may gagatasan ulit sa June or July. Parang tinotroll pa kasi nitong si Giannis online itong si Sham. At least, hindi lang si Pat Riley at yung Golden State ang namuti ang mata. Pati itong si Sham nag-iintay din ng big time trade dahil naapektuhan talaga yung deadline dahil kay Giannis. Dahil last minute halos nagsabi yung Milwaukee Bucks na hindi nila bibitawan. Kaya ang Minnesota ang kinuha sa trade si Ayo Dosunmu at Julian Phillips mula naman sa Bulls, kapalit si Rob Dillingham, Leonard Miller at 4 na second rounder na parang lugi ang Minnesota doon. Hindi naman bad player si Dosunmu, best season nga niya na 15 points, 3 rebounds, 3 assists, 51 and 45%. Pero si Dosunmu, hindi legit point guard, shooting guard talaga siya. Hindi sinama sa unang trade na ginawa ng Minnesota kay Mike Conley. Hindi lang kasi 4 na second rounder ang nawala dito sa Minnesota kundi 5 dahil merong pang isinama dati kay Conley na binitawan din naman ng Bulls. Walang legit point guard ngayon ang Minnesota kahit pa inilagay sa roster ng Minnesota na point guard itong si Dosunmu. Shooting guard talaga siya. Ang Bulls nakakuha ng 9 second rounder papasok ng deadline. 5 kasi doon galing sa Minnesota dahil yung isa swap para kay Conley. Isang playmaker din naman itong si Dosunmu sa Bulls at magagamit din para mabawasan yung load nitong si Anthony Edwards sa number 1 position. Parang anong nangyari, pinalitan lang niya si Alexander Walker. Ang Los Angeles naman nakakuha din ng trade si Luke Kennard mula Atlanta Hawks kapalit ni Gabe Vincent at isang second rounder. Parehas ng kontrata si Kennard at si Vincent na halos nag-swap lang. Nag-a-average naman si Kennard ng almost 8 points, 2 rebounds, 2 assists sa loob ng 20 minutes. Siya din yung player na may average sa percentage na almost 50-50-90. Tinalo niya yung ambulansya dahil meron siyang 54% sa field, 49.7% sa 3-point area, 91% sa free throws at good pick naman sa LA si Kennard. Siya yung number 1 player pagdating sa 3-point percentage. At least may nakuha si Rob Pelinka. Tinawag naman ni Danny Green na big upgrade para sa LA si Kennard. Dahil kung stats lang, mas better defender si Kennard kumpara kay Vincent. Pero hindi kasi basta-basta nasusukat sa stats yung defense. Hindi kasi nakikita doon ng intangibles. Bukod kay Kennard, nakakuha din ng Lakers ng 11 million na trade exception na magagamit nila sa offseason. Best deal na rin para sa LA kesa wala. Ang iintay na lang ng LA ngayon yung sa buyout season. Kung sino mga player ang bibitawan ng mga teams dahil nga nagbabawas pa rin sila ng tax. Yun kasi mostly ang naging rason ng mga trade ngayon sa deadline. Mukhang lalong mawawala ng pwesto si Clarkson sa rotation ng Knicks dahil nakuha nila si Jose Alvarado kapalit ni Dalen Terry at 2 second rounder na may kasama pang cash. Si Alvarado may average na 8 points, 3 rebounds, 3 assists ngayong season. May kasama pa yung 2 knockout punches. Mostly defense sa guards ang pinalakas ng Knicks. Big impact din yun, lalo na sa Madison Square Garden. Parang ang dilim dun sa gilid. Kayang-kaya mag-JTA nitong si Alvarado. So 2 lang yan. Mawala si Clarkson sa rotation or i-wave siya ng Knicks. Dahil meron mga big time player din naman ang mababay out pa. Meron na ang Knicks na 8 out of 12 na guards sa kanilang rotation. Saka busy din itong si Jordan Clarkson kapag nasa bench. Ang daming chicks na humahabol sa kanya. Panggilas din yan. Tinrade naman ng Nuggets si Hunter Tyson at kasama ang second rounder papuntang Nets para sa isang second rounder din papuntang Nuggets. Ginawa yun ng Denver para magbawas ng salary cap at tax cap.
para maging eligible din ang Nuggets na makakakuha ng buyout player. Ganito kasi din ang ginawa ng Philadelphia, si Eric Gordon at second rounder papuntang Memphis dahil sa parehong rason. Ang Memphis naman humahabol na sa OKC sa paramihan ng draft picks. Hindi na i-trade si Ja Morant papuntang Miami dahil binabarat ng team kung ano ang magiging kapalit. Parang gustong libre na lang ibigay ng Memphis dito sa Miami Heat. Humihingi kasi ng first rounder ang Memphis sa Miami na apektado kasi ng stipend rule yung mga draft picks ng Heat. Depende kasi kung anong ibibigay nila. Dahil Miami lang ang merong strong interest, kahit yung ibang mga teams binabaan din ang value gustong ibigay kay Morant. Sinundan pa yon ng issue na yung kontrata ni Morant at yung history ng injury niya makakaapekto sa Miami. Kaya nawala ng interest ang Miami dito kay Ja Morant at binabarat nila sa Memphis. Kaya hindi nila tinuloy yung trade. Ang Clippers naman mukhang nagre-ready na mag-rebuild or mag-move on. Naunang na-trade si Harden tapos sinundan namang binitawan ang kanilang long-time center na si Ivica Zubac. Kasama pa doon si Kobe Brown papuntang Pacers. Ang kapalit si Benedict Mathurin, Isaiah Jackson at 2 first rounder na may kasama pang 1 second rounder. Hindi nalugi doon. Nakahanap ng kapalit ang Indiana kay Miles Turner kapag bumalik si Tyrese Haliburton next season. Ang Clippers naman nakakuha ng first rounder na gagamitin nila sa kanilang rebuild. Parang ito yung pinakamagandang trade na nangyari ngayong deadline. Yung ibang mga teams umiwas sa luxury tax. Yung Clippers at Pacers kumuha ng package na pabor sa kanilang dalawa. At secondary na lang sa Clippers yung tax space at cap space. Magkakaroon ng sapat na cap space ang Clippers para ma-retain si Mathurin next season. Restricted free agent na kasi siya. Meron siyang almost 18 points, 5 rebounds, 2 assists, 43 and 37%. Ang natirang sentro na lang sa Clippers si Brook Lopez. Kung mariretain kasi ng Clippers itong si Mathurin, sa long term, magkakaroon sila ng duo ni Garland na medyo tatagal pa dahil batang player at another rebuild phase para dito sa LA. Ito kasi yung big time deal para sa Clippers. Nakuha nila yung 2026 first round pick ng Indiana. Protected yun number 1 to number 4 at number 10 to number 30. Kapag pumatak sa numbers na yan yung pick ng Pacers, mariretain nila at pupunta na lang sa Clippers pagdating ng 2031. Unprotected na. Kapag naman pumatak ng number 5 to number 9 ang pick ng Pacers, mapupunta sa Clippers. At least, mababawi nila yung draft picks na naibigay sa OKC Thunder dahil posibleng mataas din ang pataka ng Clippers ngayong season. Kung sa standing ngayon, posible kasing pumatak ang Pacers sa top 5 kung base sa standing. Pero kung sa lottery, maswertehan man lang ng Clippers na pumatak yun ang number 5, makukuha nila yung pick nitong Indiana. Swertihan na lang sa lottery. Magandang deal yun para sa Clippers. Nasa 1.6% lang ang percentage rate na makukuha ng Clippers yung draft picks ng Indiana. Dahil nga, number 5 to number 9 ang chances nila dun. Mali pa pala ako dun, 16% ang rate na pwedeng makuha ng Clippers yung draft picks ng Pacers. Pero yung chances nila tumaas ng 33% dahil kahit mababa ang ranking ng Indiana, malaki kasi ang chances na pumatak ng range ng number 5 to number 9 yung draft picks nila. Yung 16% kasi bilang ng range yun para sa Indiana Pacers. Pero yung 33% bilang yun ng chance na makuha or pumatak sa number 5 to number 9 yung draft picks nila.